Para po sa devotion natin patungkol po sa ransom, tayo po itinubos ng ating Panginoong Jesucristo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Now, marami pong nag-iisip na para bang si Jesus binayaran niya tayo kay Satan. Kahit noong mga unang panahon, maraming mga Kristiyano yun ang paniniwala. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi po binayaran ng Panginoong Jesucristo ng sarili niyang dugo tayo kay Satanas. Kaya po in-emphasize ko talaga rito, in love, Jesus offered His own blood as the ransom, not to Satan, but to God. So, isipin po natin, tayo po ay alipin ng kasalanan at darating yung panahon na tayo huhusga ng ating Diyos. Hindi po dahil yung Diyos ay galit sa atin or gusto tayong gawa ng masama, hindi po ganun kundi dahil yung Diyos natin ay banal. Yung banal na Diyos, matuwid na Diyos, hindi pwedeng palampasin ng isang kasalanan nang hindi naparusahan. Ang isang matuwid, lagi ko pong ini-illustrate, ang isang matuwid na judge, hindi niya hahayaan na yung isang taong pumatay ng rape, napapakawalan niya lang, papatawarin niya. Okay, you're forgiven, lumabas ka na dyan, hindi ka na paparusahan. Ang isang matuwid na judge, hindi gagawin yon. Kapag ang judge ay pinalaya na lang ang isang kriminal, isang rapist, let's say rape slay ang kaso, ni-rape na pinatay pa, tapos pinalaya lang ng judge, yung judge na yun corrupt, hindi mabuting judge yun. Now yung Diyos din natin ganun. God is holy, banal ang Diyos. Kaya hindi pwedeng palampasin niya yung isang taong nagkasala at patawarin niya na lang. Kaya po kinakailangan talaga ng ransom. Ibig sabihin nun, si Jesus Christ yung pumalit sa atin. Ni-ransom niya tayo. Kumbaga, tinubos niya tayo. He redeemed us by His own blood. At ang ating Panginoong Jesucristo ang sumapo ng kaparusahan na para sa atin, pinarusahan pa rin yung ating mga kasalanan. Kaya tandaan niyo mga kapatid, hindi tayo basta pinatawad na lang ng Diyos. Kasi kung basta pinatawad na lang tayo ng Diyos na hindi naparusahan ng ating mga kasalanan, hindi siya mabuting judge. Hindi siya mabuting Diyos. Hindi siya righteous. Pero dahil ang Diyos natin ay holy and righteous, pinarusahan pa rin yung ating mga kasalanan. Pero salamat sa Diyos, kasi pinarusahan yung ating mga kasalanan hindi na sa ating katawan, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nandun sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, yung inaalay ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili at binuhos niya yung kanyang sariling dugo. Yun po ay upang masatisfy yung justice ng Diyos. Kumbaga, yung hustisya ng Diyos, maipataw pa rin sa katawan ng Panginoong Jesucristo, maparusahan pa rin ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat tayo ang nagkasala. So, ibig sabihin, yung ransom, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung pinangtubos sa atin, sinatisfy yung justice ng Diyos. Kaya hindi po ibinigay yung kay Satan. Hindi tayo binili kay Satan. Binili tayo mula doon sa wrath of God. Doon tayo tinubos, doon tayo niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. So I hope na-appreciate po natin yung concept ng ransom na tayo yung mga alipin ng kasalanan. Isipin niyo po dati nung long time ago pag namamalengke ka, may mga nakatali doon sa palengke na hindi manok, hindi kambing, kundi mga tao. Sila yung mga binebenta kasi dati, 'di ba, uso yung slavery. Salamat sa Diyos kasi yung mundo natin pabuti ng pabuti, wala nang ganun. Hindi pag pumunta ka sa palengke, wala kang makikitang tao na binebenta. Kasi pais na pais yung mundo, Pero dati ganun. So isipin niyo po si Jesus. Tayo yung mga nandun sa marketplace, sa palengke ng kasalanan. Kinuha tayo ng Panginoong Jesucristo at ang pinabayad niya sarili niyang dugo. Kaya po ngayon, let's just pause and let's just thank the Lord. Pasalamatan natin ating Panginoong Jesucristo. Otherwise, lahat tayo walang kapag-apag-asa. We cannot save ourselves. Wala tayong kapag-apag-asa. Salamat kasi ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Now we have a new life. May bago tayong buhay. May bago tayong pag-asa. May bago tayong kinabukasan. All because Jesus redeemed us by His own blood. So right after this video, kusapin natin ating Panginoong Jesucristo, pasalamatan natin siya, papurihan natin siya, at ialay natin yung ating mga buhay sa Kanya bilang mga malilinis na instrumento na kagamit-gamit sa Kanyang kaharian. Yun lamang po, magandang umaga po sa inyo.
See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.